lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw pong muli sa inyong lahat at welcome pong muli sa ating araw-araw na pagpapala. Alam nyo, marahil marami sa atin ang nakatanggap ng maraming biyaya at pagpapala nung nakaraang taon, sa mga personal nating buhay at sa patuloy na pakikinig natin ay marami tayong natanggap, marami tayong natutunan. Probably hindi lahat ay in material form, pero sigurado ako, merong ginawa ang Diyos sa inyo. Amen? So ngayon po, patuloy pa rin po tayong tumunghay para patuloy nating makita ang mga pagpapala at biyayang nakalaan para sa isa't isa, sa bawat isa sa atin. Sige po, manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Samahan niyo po kami sa araw na ito sa aming pagbubulay-bulay. Nawa po, Panginoon, ay makatanggap kami mula sa iyo na siyang maging kalakasan namin, maging direksyon namin, hindi lamang po sa araw na ito, kundi sa week, sa month na ito at sa buong taon na ito ay maging bahagi ng aming paglakad patungo sa tagumpay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Taon-taon ay tayo po ay sa pagpasok ng taon ay nag-iisip, nagpaplano, or nagpe-prepare. So alam niyo po ba na isa sa mga na-discover ko, which is yun po yung ating pag-uusapan ngayon, ay kapag nagpaplano ka pala, yan pala ay pagiging vigilant sa buhay natin. Ibig sabihin, nagbabantay tayo, nagiging alert tayo kapag nagpaplano tayo. Pero kapag tayo po ay, sige na nga, kahit anong mangyari, kahit na, sige kung ano na lang mangyari bukas. Pag wala po tayong plano, hindi po tayo nagiging alerto sa pagbabantay. Sabi po ng ating battle cry, di ba? Maging alerto sa pagbabantay. So mahalaga po na maging alerto tayo sa pagbabantay. So paano po tayo magbabantay? Bakit ko po sinabi na mahalaga ang pagiging alerto sa pagbabantay? Sabi po ng Biblia sa Proverbs chapter 24 verses 3 to 4. Sabi niya po rito, any enterprise, which is life, family, business, etc. So pwedeng buhay mo or yung sarili natin, yung pamilya natin. Yan po yung tinutukoy. Any enterprise is built by wise planning, becomes strong through common sense, and profits wonderfully by keeping abreast of the facts. So, ang sabi po dito, kahit na anong enterprise, buhay mo man, o pamilya mo man, sa trabaho man, sa school man, o kahit saan, ito daw po ay kung ito daw po ay na-build sa isang wise planning. So, ang tanong ko, nagpaplano ka ba? Yan. Nagpaplano po ba tayo sa ating araw-araw na pamumuhay? Paano natin gagawin ang araw na ito? Ano ang mga gagawin natin bukas? So, kapag tayo daw po ay nagpaplano, ay tinawag niyang wise ang planning. So, I really believe na ang pagpaplano ay pagiging vigilant. Bakit? Kasi pag may plano ka, alam mo yung dapat na nangyayari. Although, syempre, minsan hindi nangyayari eksakto sa ating mga plano, pero kung alam mo, makikita mo kasi ang galaw ng Panginoon sa buhay mo kapag ikaw ay nakahanda, nagpaplano, hinahanda natin ang ating sarili. So sabi niya dito, it's built by wise planning, becomes strong through common sense. So yung mga practical na pangyayari, ano bang dapat? So paano? Alamin natin ang ating practical na pangyayari dito
sa Biblia. Ay, sorry po. Ito yung ginamit ko kasi nandito po yung aking Biblia. Pero paano tayo matututo? Sabi rin dito ay magiging matibay kapag tayo ay ginagamitan natin ng common sense. And nagiging profitable daw sa atin to pag lagi tayong updated sa sitwasyon. So, ano po ang ibig sabihin nito? So, mahalaga po na tayo ay habang nagpaplano sa buhay natin at para sa pamilya natin, kung tayo po ay may pamilya. So, ano-ano ang dapat nating gawin para nakahanda tayo or nakaangkla ang plano natin? Kasi sabi rin ng Biblia, ang pagpaplano ay sa tao, ngunit ang katuparan nito ay sa Diyos. So, paano natin maia-align ang ating mga plano sa plano ng Diyos? Siyempre po, napakahalaga ang una, meron po tayong personal devotion. Ang inyo pong pakikinig sa araw-araw na pagpapala ay isang malaking bagay na nakakakuha tayo ng direksyon sa Panginoon, nakakarinig tayo ng mga katuruan tungkol sa mga nais ng Panginoon. So isa po itong mahalaga na paghahanda para na ia-align natin ang ating mga plano sa plano ng Panginoon. Upang ang katuparan ng mga plano natin ay naka-align sa nais ng Panginoon. So bukod po sa ating araw-araw na devotion, yung pong devotion, ito pong ating ginagawa na araw-araw na pagpapala. At syempre din po, mahalaga din na kayo rin po personal. Tayo personal ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Naalala ko po one Sunday ay nagpamigay si Bishop Vicky, nagpa-distribute siya sa mga ushers ng Bible reading plan. At kung makikita nyo po roon, meron dong Old Testament, may New Testament, may Psalms, may Proverbs. Bakit? Upang habang nagbabasa tayo everyday. Napakahalaga po na tayo everyday ay merong feeding. Kasi nga, sabi ko, dito na ia-align natin ang plano natin sa nais ng Panginoon. At habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, mahalaga din po ang panalangin. So dapat tayo rin po ay patuloy na nananalangin. Isinusok natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon upang yung ating mga pagpaplano, yung ating pagpaplano ay mas nagiging wise, mas nagiging naka-align sa nais ng Panginoon. At bukod po doon, napakahalaga din po ng ating connection sa church, connection kay Kristo. Siyempre, yun yung devotion at prayer. Yun po yung connection natin kay Kristo. Then, kukonect tayo sa church sa pamamagitan ng pagdalo ng ating Sunday celebration. At siyempre po, kailangan din po ng connection natin sa ating care group. Dahil dito po sa small group na ito ay dito po tayo nakakapaghayag ng ating mga panalangin, nakakapaghayag ng mga nais nating ihayag, humihingi tayo ng mga payo, ng mga prayer requests sa ating small group. Meron pong care group na mga ngalaga sa atin, magki-care sa atin. Mas lalo po nating mararamdaman ang pagmamahal ng Panginoon kapag meron tayong kinabibilangang ganito. Merong nangangalaga sa atin. So ano po yun? Connection kay Kristo, that is our devotion and our prayer. Connection sa church, ang ating pagdalo sa service. At syempre, sabi ko nga po, yung connection sa ating care group. And of course, syempre, pag tayo ay connected sa church, kasama po dito ang pagpapasakop ng trainings. So, syempre, mahalaga din na tayo po ay nagpapasakop sa training upang patuloy din tayong matuto. At sa pamamagitan nito, magiging wise ang mga planning natin kasi natututo tayo ng mga pamamaraan ng Panginoon. So pag nagkakaroon tayo ng wise na planning, nagiging vigilant tayo. Buhay natin, buhay ng pamilya natin. Mas higit nating alam kung ano yung mga nais ng Panginoon at kung paano natin hahakbangan at
tutugon sa mga inuutos ng Panginoon. Amen? So, yes, let's plan. At ang pagpaplano natin sa buhay natin at sa pamilya ay pagiging vigilant, no? At siyempre, maging vigilant tayo sa panalangin para po sa buhay natin. I-watch din natin yung ating mga character, yung ating mga values, ano yung mga vina-value natin. So, yung, lahat po yan ay babantayan natin. At gayon din, ay bantayan natin ang ating pamilya sa pamagitan ng panalangin. Amen? So, ito talaga ang takbuhan na inaano ng Panginoon sa atin. Maging watchman tayo. At ang maganda, may anointing. Yung anointing, yung power ng Panginoon ay kasama natin. So, amen po. Sige po, tayo po ay manalangin upang humingi ng kanyang paggabay at pagpapala. Ama, salamat. Salamat, Panginoon, na ikaw ay laging nagbabantay sa amin, sinasamahan kami, at tulungan mo kami, Panginoon, na magplano sa araw-araw kung paano kami hahakbang sa nais mo, kung paano kami tutugon sa nais mo, Panginoon. Lord, dalangin din namin ang patuloy na pagsama ng Banal na Espiritu sa amin, paggabay sa aming mga hakbangin. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo rin kami na mas lalong saliksikin ka, hanapin ka, Panginoon, at sa panalangin at sa iyong salita, Panginoon. Salamat po. Samahan mo din ang aming pamilya. Ingatan mo din po ang aming pamilya, Panginoon. Lord, nagdideklara ako ng kapayapaan, ng kagalakan, at ng kaligtasan sa bawat tahanan ng mga taong nakatunghay ngayon. Salamat po, O Diyos. We bless you and we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Muli po, magkita-kita tayong muli dito sa araw-araw na pagpapala. God bless you po.